So, yo, what's up mga pre? So, magandang araw sa inyong lahat. So, ngayong araw ay magpapalit tayo ng hot speed pipe. So, gagawin lang natin guys, babaklasin natin tong stock pipe natin. So, ipakita ko sa inyo kung paano tinatanggal yung stock at para makapagpalit din kayo ng tambucho. Kung bibili kayo ng mga aftermarket na tambucho. So, ito yung mga dapat nyong tanggalin. So, ito yung mga tornilyo. So, yung tornilyo sa ilalim niyan, dun sa may baba, may makina, at saka yung tornilyo dun sa may bracket nya. So para matanggal yan, kailangan nyo ng 10 mm na T-wrench. So yun lang yung gagamitin nyo. Sa pagbaklas ng tornilyo mga pre, hindi kailangan mag-focus sa isang tornilyo lang. Kailangan pag lumuwag yung isa, ay kailangan lahat ng tornilyo paluwagin mo muna. Hindi mo tatanggalin. Kung dun sa may makina, luwagan mo muna yung dalawang nut doon, and then dito sa may bracket luluwagan mo din muna, at sa baba hindi kailangan sabay-sabay kasi medyo mahihirapan ka sa ibang part ng tornilyo pagka paisa-isa mo siyang tinanggal. Kailangan sabay-sabay din na luluwag siya para madali siyang tanggalin. So pag natanggal natin tong mga tornilyo sa pipe, itatabi muna natin tong pipe kasi syempre kailangan natin yan para sa rehistro. Kasi baka mamaya hindi tayo makapag-rehistro pagka yung aftermarket pipe yung ginamit natin sa LTO. Itong ipapalit ko na pipe, mura lang. Nasa 1,400 plus lang siya. Pero maganda yung naging review niya sa online, kaya susubukan natin. Marami nagsasabi mas maganda pa daw itong hot speed sa MT8 tsaka sa TRC. Yun ang sabi dun sa mga nasa review. Ewan ko lang kung totoo. Malalaman natin yan pag nasubukan natin. So yun, mabalik tayo. Kailangan tsaga lang talaga sa pagbaklas ng tambucho at dahan-dahan lang para syempre hindi ma-lost thread yung mga tornilyo natin at saka yung thread. So natanggalan natin guys, and ayan, buo pa yung kanyang gasket, pero iiwanan na natin yan dyan para sa susunod na pagbalik natin ay hindi na tayo bibili. So yan ang gagamitin natin. Tapos bumili naman ako ng bagong gasket ng Honda, at yun yung ikakabit natin sa bagong pipe. So spray muna tayo dun sa mga part na kinakalawang, din yung mga tornilyo natin. Sprayan natin ng rust removal. So para na matanggal yung mga dumi. So ito na, dadalhin ko na yung in-order natin hot speed pipe. So ito yung elbow niya guys, stainless. And sukat na sukat sa Honda Click version 3. At ito yung binili natin na gasket. Parang aluminum na gasket na makapal. So yan yung gasket niya. So bago nyo ikabit yung gasket, siguraduhin yung malinis yung paglalagyan niya. Kasi baka may mga uling-uling dun sa loob, tanggalin nyo na, mga putik-putik, para suabi yung pagkabit nyo nung bagong pipe nyo. And bago nyo isalpak guys yung bagong tambucho nyo, ay kung meron kayong gasket na liquid o yung silicone gasket maker, pwede nyo lagyan yan ng konti para hindi malaglag yung gasket na alloy o yung parang tanso na itidikit nyo dun sa may makina nya, yung butas dun. Ilagay nyo muna dun para hindi malaglag, para madalian kayo magpit nung itong elbow, kasi nalalaglag yung gasket pag walang pandikit o yung liquid gasket, mahirapan kayo mag-align. So same lang din kanina guys, kung paano nyo tinanggal yung tambucho, ganun din yung gagawin nyo pag kabit. So pa isa-isang tornilyo lang din yung ikakabit nyo, tapos maluwag muna. So ikakabit yung tornilyo, huwag munang mahigpit. Kailangan dahan-dahan lang din ang pagkabit, sabay-sabay silang higpit kasi para ma-align nyo siya ng maluwag. Kasi pagka naghigpit ka na kagad ng isa, mahirapan kasi maskip na yun, hindi nagagalaw yung elbow, hindi mo na siya mapipit. Kaya yung iba nagtatabas, kasi sa totoo lang, pag kinabit mo yan nang hinigpitan mo na kagad yung elbow, hindi napantay yung canister dun sa bracket. Iba na yung butas niya, hindi siya pasok yung tornilyo dun kasi hindi mo na align na maayos, kaya hindi siya sumakto. Kaya yung iba, pinuputulan yung elbow. So ang gagawin nyo, i-align mo muna, luwagan mo muna yung elbow, wag mo muna higpitan, maluwag lang. Tapos saksak mo yung canister, itapat mo dun sa butas, tsaka mo isoksok yung tornilyo, ipa-isa-isa. Magpipit yan kasi pang version 3 yan na Honda Click Hindi mo na kailangan magputol. So yun, tapos na natin ikabit yung
pipe, yung bago nating pipe, no. Ang gagawin lang natin ngayon ay bubuksan lang natin tong motor saglit. Tapos i-check natin siya kung may singaw. Sa labas ko na gagawin yun kasi medyo maingay kasi natutulog yung bata. Kaya i-check ko muna kung may singaw siya bago tayo mag-reset ng ECU. So yun muna yung gagawin natin ngayon. So after natin mag-ECU reset kagabi, ngayong umaga natin itatry ko ano yung magiging performance niya, kung maganda ba. So pasensya na sa audio guys, sa cellphone lang yung gamit natin pang record. Let's go! So ayun guys, narinig nyo naman yung tunog ng hot speed natin, no? Kung gusto nyo order, mag-iiwan ako ng link dun sa description para makapag-avail din kayo. Maganda sana yung naging video natin na yun, record, kung wala sanang malakas na hangin. Kasi pumapasok yung hangin sa cellphone ko, wala pa kasi tayong pang record, yung lapel, yung ganon, yung mga mic, kaso wala tayong ganon cellphone lang ginamit natin kanina. Kaya yung tunog, medyo may halong hangin. So maganda naman siya sa personal guys, kung maririnig nyo siya ng personal. Ma-bass siya at hindi siya maingay. So salamat guys sa panonood ng video ko.